Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Talakayin po natin sa maiksing sandali, pinamagatang The Blind, ang bulag. Makikita niyo po itong ating talakayan kung saan may pangyayari, may tagpo sa John chapter 9, verse 1 up to 3, na nang magdadaan ng Panginoong Hesus ay nakita niya ang bulag mula sa kanyang kapanganakan. At nung makita, yung mga alagad ay nagtanong mismo sa Panginoong Hesus. Nagtanong, ang sabi ng mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito, ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag. Sumagot ang Panginoong Hesus sa verse 3, sumagot si Hesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Alam nyo, may mga layunin po ang Diyos sa bawat nangyayari sa ating buhay, kahit sa bulan. Mga bagay na minsan na mahirap ipaliwanag. Ang sabi lang niya, para mahayag ang gawa ng Diyos. Sa Old Testament po, pinahalagahan ng banal na kasulatan ng mga bulag. The Mosaic Law provided for the blind. Take note nyo na lang po, i-check nyo ang Leviticus 19:14 at Deuteronomy 27:18. I-check nyo po yan, makikita nyo yung laman yan. Kahit si Job, siya ay nag-care sa mga blind. Makikita nyo na nagsilbi daw siyang paa at mata sa mga bulag. Makikita nyo yan sa Job 29:15. Tatlong katotohanan patungkol sa bulag. They are mostly, but not all, some of them are helpless, some of them are hopeless, and some of them are homeless. Helpless, hopeless, homeless, kadalasan sa mga bulag. Kaya ako po nasasabi ito, when I was a Bible school student way back in Mandaluyong, ministry po namin naka-assign na usang bulag. Inaakay po yan, inaasikaso. Pero dito makikita nyo sa New Testament, Christ, the Messiah, has the power to open the blind eyes. Alam nyo, patunay na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, kahit bulag kaya niyang padilatin. Sinabihan nga niya yung mga bulag na be it unto you according to your faith. Napadilat niya. So gusto ko pong maintindihan natin yan, walang imposible sa Panginoon. So sa natitirang minuto ko, share ko sa inyo ang 4 kinds of blind. Okay? 4 na klase ng bulag. Una, yung tinatawag na physically blind. Ito yun, yung pinag-uusapan natin. Bulag siya mula kapanganakan. He was physically blind. Pag sinabing physically blind, unable to see with the natural eyes. Unable to see with the natural eyes. Wala siyang nakikita. Hindi niya alam ang salitang liwanag, hindi niya alam ang salitang kulay. Wala. Pinanganak na bulag. Yun po yung number 1, physically blind. Number 2, spiritually blind. Ito naman yung binulag ni Satanas ang kanilang mga pag-iisip. 2 Corinthians 4:4, binulag ang pag-iisip nila ng Diyos ng sanlibutan ito. So, hindi liliwanag ang ebanghelyo ni Kristo sa kanila dahil si Satanas ay nambubulag. Spiritually blind. Itong pangatlo ay yung tinatawag na carnally blind. Itong carnally blind, unable to discern God's truth, spiritually undiscerning. Para naman ito'y nabulag ng kayamanan ng mundong ito, ng kasikatan, ng galing. Naranasan ko na to na meron ka makakausap na tao, kahit anong ganda ng pagpapaliwanag mo, hindi maintindihan. So they are carnally blind. Makikita nyo yan sa 2 Peter chapter 1 verse 9 at Revelation chapter 3 verse 17. And number 4 last, pretending to be blind. Ito, mas mabigat to. Itong pretending to be blind ay nagiging bulag dahil nasuhulan. Clouded by the giving of gifts. Nasusuhulan. Nakalagay yan sa Exodus 23:8 and Deuteronomy 16:19. Kahit sa mga korte, minsan nangyayari. Yung mga witness, wala nang gusto mag-witness kasi nabayaran. Magiging bulag sila. Wala silang nakita sa krimen. Hindi sila titistigo kasi nasuhulan na. Physically blind, spiritually blind,
carnally blind, pretending to be blind. Mga kapatid, sana may natutunan tayo. Basta tayo, hindi tayo dapat maging bulag sa katotohanan, maging bukas ang ating puso at ang puso yung mata ng ating puso maging bukas sa salita ng Diyos. Nandun tayo sa side ng Panginoon, hindi tayo magbubulag-bulagan sa katotohanan. Yung iba maninindigan pa doon sa mali, pero sa katotohanan ayaw. So I hope pinapulutan nyo ng aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke Kano.